Ako po si Roan Garcia. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Sa module na ito, inaasahang may papamalos mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa. Nakikilala ang mga gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Susuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Bago ang lahat, tayo ay magbalik tanaw sa ating pito kung bakit isang institusyon ang pamilya. Una, ang pamilya ay pamayanan ng mga tao na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Ikalawa, nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang babae at lalaki, nagpasyang magpakasal at magsama ng habang buhay. Ikatlo, ang pamilya ang una at pinakamahalagang unit ng lipunan. Ito ang pundasyon ng lipunan at patuloy na sinusuportahan rito dahil sa gampanin nitong magbigay buhay. Ikaapat, ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. Ikalima, ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay. Ikaanim, may panlipunan at pampolitika na gampanin ang pamilya. Ikapito, mahalagang misyon ng pamilya ang pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Sila o ang pamilya ginamit instrumento ng Diyos para sa pagkamit mo ng iyong kaganapan bilang tao. Nakatakda sila na tumupad sa isang mahalagang misyon upang makamit ito. Ibigay ng edukasyon. Ang karapatan para sa edukasyon ng mga bata ay orihinal pangunahing karapatan. Katuwang nila ang institusyon sa lipunan sa pagkamit nito. Gabay ng institusyon ng lipunan, pamilya, paaralan, pamalaan, simbahan. So, kasama sa pagkakaroon ng karapatan ng mga bata sa edukasyon ay karapatan ng mga magulang na sila ay turuan. Ito ang dahilan kung bakit ang magulang ang tinuturing pangunahing guro mga anak sa tahanan. Sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan, mahalaga handa ang mga anak na harapin ang anumang hamon. Inaahin nito, magawa lamang nila ang mga ito kung inihanda sila ng kanilang magulang gamit ang mga pagpapahalaga na itinuro sa kanila sa tahanan bilang sandata at kalasag. Pangunahing itinuro ng mga magulang sa kanilang mga anak ay ang wastong paggamit ng kalayaan sa paggamit ng material na bagay. Kailang maturuan ang mga bata na mamuhay ng simple sa ganitong pagmumulat. May sa puso nila ng mga bata na mas mahalaga na ang tao kung ano siya at hindi kung ano ang mayroon siya. Maaaring isipin
Simpleng turo ito, ngunit ang turo na ito ay nagbubunga ng iba pang pagpapahalaga tulad ng pagtanggap, pagmamahal, at katarungan. Pagtanggap. Sa paghubog sa kakayahan, tanggapin ang tao bilang siya at hindi siya susukatin batay sa kung ano ang maaari niyang maibigay. Pagmamahal. Sa paghubog sa kakayahan, tanggapin ang isang tao na hindi tumitingin sa kanyang kakayahan at tanda ng pagmamahal. Katarungan. Nagbubunsod ito upang kilalanin at igalang ang dignidad ng tao. Sa paggabay ng mabuting pagpapasya. Pangunahing paggawa ng mabuting pagpapasya. Isa sa pangunahing makakatulong upang ang isang tao ay matagumpay, masaya at magkaroon ng kakayahan makapag-ambag para sa kanilang lipunan ay ang turuan siyang makagawa ng mabuting pagpapasya at pagkatapos bigyan siyang layunin na magpasya para sa kanyang sarili. Ang pagpapasyang isasagawa ng bata hanggang sa pagtanda ang siyang magdidikta kung ang uri ng landas ang kanyang pipiliin, tatahakin. Mahalaga magabayan ng isang kabataan sa paggawa ng tamang pagpapasya upang hindi siya masanay na gumawa ng maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Sa paglipas ng panahon, mahaharap na ang kabataan na mas may bibigat na suliranin at may pagkakataon ng paggawa ng hindi maingat at makasariling pagpapasya. Hindi sinaalang-alang ang mas malawak na pagtingin maging epekto nito dahil hindi pa sapat ang kanyang karanasan at kakayahang bumuo ng sariling pananaw. At ang pagsisisi ang bunga ng maling pagpipili at pagkakaroon ng kakayahan sa mabuting pagpapasya ay bunga ng katarungan at pagpapahalaga na itanim ng mga magulang sa mga kanilang anak na mula sila ay bata pa lamang. Ito ay bunga ng pagtitiwala, pagbibigay sa mga bata ng kalayaan gumawa ng pagpapasya na ginagabayan ng maingat na paghuhusga. Paghubog ng pananampalataya. Kailan ka ba nagsimba o sumama sa iyong pamilya? Sa panahon ngayon ng pandemya, mahirap sa atin ang pumunta sa simbahan o sumamba. Ngunit nandun pa rin ang samang-samang panalangin sa loob ng tahanan. Napansin mo ba na kapag hindi sama-sama, parang may kulang? Sabi ni Stephen Covey sa kanyang aklat, The 7 Habits of Highly Effective Families. May mga pag-aaral na nagpapatunay pakikibahagi sa mga gawaing reyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at damdaming kalusugan at katatagan, lalo na nang ito'y ginawa ng tao nang may pagkukusa at bukas sa puso. Ito rin nagpapatibay ng pagsasamahan ng pamilya. Kung ang isang pamilya ay naglalaan ng 10 to 15 minutes sa tuwing umaga sa pagbabasa ng babasahin ng nag-uugnay sa'yo o sa Diyos, nakakatiyak na ang pagpapasya na isasagawa ay mabuti at mas makakabuluhan sa pag-iisip. Mas magiging mahusay ang
pangingitungo sa kapwa. Mas magiging maayos ang binubuo ng pananaw, magkakaroon ng sapat na kakayahan na mag-isip. Maraming salamat sa pakikinig at sana may natutunan kayo.